Guys, good morning, good morning. Welcome to my vlog. So, ayan guys. Kagising ko lang. So, ngayon mag-start na naman tayo mag-linis-linis. Tulog pa si Madam. Gisingin ko yun kasi yung apo niya ay na kamlot ng ano ba, ng pusa. Delikado pa naman yun. Pag ganyan. So, ano natin guys, gisingin natin mamaya. Si Madam Tucci, ayan. So, ayan guys, si Maninay umalis na naman. Magpunta sa doon nila ni Sirok Baday. Kay mag-live sila doon sa tenda ni Runrun ng mga ano din, pabango siguro. O mga pabango ni Runrun la-live ni Maninay. Kaya aga siya nagpunta doon. Alas 8. Alas 8 naman yata. So ako naman ay bising-bisihan ako maglinis dito. Diba? Ganyan lang guys araw-araw. Mga task natin dito sa ating amo. Kung hindi tayo maglinis, wala tayong ano, wala tayong makikitang ano ba, ginagawa natin kung hindi tayo maglinis. So, maglinis tayo. A few moments later. Hello guys! Andito ako sa kwarto ni Maninay kasi gusto kong maglinis dito. Ayan, arin sa panin niya. Kawawa naman. Awa kasi ako ka Maninay guys. Kasi, ano, sobrang busy niya. Hindi na kasi nakapag-film. Ito na yung mga perfume na namahin sa kanya. Ito, napakabango nito. Ayan. Dito tayo sa kwarto niya kasi wala man si Maninay agi siya umalis dahil napunta siya doon nila ni Baday kasi magla-live siya ng mga bag. So, ano tayo dito, mag-map at saka punas-punas dito. Kawawa naman si Maninay, sobrang busy talaga niya guys. So, kayo mga kasaragaga, ay ganyan talaga ang buhay, no? Kailangan natin talaga magsikap para sa pamilya natin. Para sa, ano, ayan o. Wala na tao, si Maninay. Pumasok ako dito dahil maglinis ako. So, magpunas tayo dito. Yung suklay sa bayot. Iniwan na yung camera niya. Guys, ayan ang gusto ko nga camera. Oh, sana mayroong mag-sponsor sa akin. Ito yung nilabhan ko na damit sa bakla na iniwan lang. Iniwan niya. Tapos iniwan ni Manina yung cellphone niya guys. Ayan. Tapos na pala niya rin si Manina eh. Ganyan lang talaga guys. Ang ating mas bonus tayo dito. Ito yung bag niya. Saka yung yan lang kasi dala ni Manina yung bag. Check na siya. Malinis na siya.
Punta kasi dito yung mother at saka father sa bata na nakamblot o nakambras earring ba ang apo ni Madam Tutsi. Di man agad sinabi ng daddy niya na nakambras. Ang bata na nagsabi kay Madam na, Ama, huwag mong galawin dyan kasi mahapdi. Ayun pala, nakambras siya sa earring, tatlong bagis sa paan niya. Kawawa naman ako. Kawawa talagang bata pag nakagat ng mga o nakambras ng mga pusa. Ang pusa kasi pinaka-highest talaga siya na na rabies ang pusa. Ako din, nakagat din ako ng pusa dito. Yung nabablog ako, di ba? Dito, saan ba yun? Basta dito sa kamay ko, dito, kung saan yung sugat, kung saan yung nakamlot, doon nila i-inject sa sugat. Kaya, kawawa ang mga bata pag nasugatan talaga guys. Kasi, bago pa siya i-inject, skin test pa yan. Kung talagang, ah, okay ba ang medisina sa katawan ng isang tao. Kaya siya skin test siya guys. Para malalaman kung allergy ba siya sa gamot na yan o hindi. Ganun yun. Pag allergy ka, Diyos ko guys, buti nila sa akin. Hindi ako allergy. Pang mahirap talaga ako guys kasi hindi ko na allergy sa injection. Kasi alam mo yung injection na yun, 1-2. 1-2 guys. Oh, kung wala kang kahati nun, Diyos ko, ang hirap. 3 beses ka magpa-inject. Ano pa yun ha? Public pa yun ha? Kasi walang free daw na gamot. Kaya, ayun, magbayad kami ng 1-2. So, maghanap ka ng kasama mo na maghati sa 1-2. So, tag 600 kayo. O, di, dalawa na kayo. So, makasave ka pa ng 600 pesos. So, mayroon ka pang pangkain. O, di ba? Sa ano kasi yun sa ako nagpa-inject guys, sa Turil. Sa Turil na Animal Bites. Kaya lang walang free daw na injection. Kailangan mo pa rin magbayad. Kahit public yun, nagbayad kami. Nagbayad kami ng 1-2 ang first session. So katulog ko ginjikan. Buti na lang, mayroon din kaming nakitang kasama. Na dalawa kami sa isang injection. So guys, napakasakit. Unang-una, dami yung process. Punta ka pa doon, itimbangin ka pa, interviewin ka pa, ilang days ka na nakalmot, mga ilang days na to, o anong pizza ka nakalmot. Kailangan man talaga dayan siya. Isabi mo talaga ng totoo. Kasi may isang nagkwento doon sa akin na mayroon doon nagpa-inject doon. Tapos 14 days na siya bago siya nagpa-inject. Na na siya guys, na iba na yung boses niya, hindi na siya nagaling. Hindi na siya nadala sa inject. Ayun, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Kung baga, kung nagaling mo yun siya, is miracle na talaga siya guys. Ganun yun. Kaya kayo, kung makalmot kayo kahit complete inject pa yung mga hayop no, magpa-inject ka pa rin. Kasi hindi natin alam, di ba? So, kailangan talaga natin mag-save tayo sa ating sarili. Kasi ang hirap, guys. Buti na lang, guys, tumulong si madam sa akin na nagpa-inject. Ano pa ako, magsakay pa ako ng tricycle. Nung na-injectan ako, hindi pa tumaas yung pumasahe. Kasi wala pa tumaas yung gasolina pa. Ngayon mataas ng gasolina guys, ang hirap na magkasakit ngayon. Diyos ko dahil. Ayun nga, na-injikan ako ng anti-rabies, anti-tetanus pala, anti-tetanus, din dito na yung gamot, tapos pangatlo, kasi yung sugat ko, dalawa, bali 5 ka-injik, kasi kung saan yung sugat, ilan yung sugat doon i-injik yung gamot. Ayun, 5 injikan. Kasi 2 yung dito sa kamay ko. That's just sakit kaayo. Sobra. Mas okay palagi guys kung mga lalaki ka kaysa pa-injik ka. Ang sakit. Pag lalo na pumasok na yung medisina sa sa balat o sa katawan mo, ko. Parang manghihina ka guys. Maluya ka ba? Maluya ka talaga.
Grabe ang medisina sa virus o sa rabies. Grabe. Kaya tayo mag-ingat tayo kung may meron man tayong mga alagang hayop, kailangan nating alagaan na kailangan natin ng alagaan ng hindi natin papaluin kasi magagalit mo yan sila guys. Kaya parang ituring din natin tao para mabait lamang kasi yung mga hayop na yun pag inalagaan mo ng maayos, 'di ba? So ayan mga kasaragaga, ang mga kaganapan ngayon. A few moments later. So kahapon nagpunta ako sa sa farm. Nakakatuwa yung pumunta ko doon. Kasi hindi alam ni Madam Tucci na sumama ako doon sa farm. Kasi si Madam Tucci na-anxiety. Ako lang kasi sa kanya is maghilot sa kanyang paa pag ma-anxiety yan si Madam Tucci. Kaya sinabi niya kasi, mahal ba't mo sinama si Sarah Gaga na anxiety ako? Nagtawag si Madam, andun na kami sa yung paggawaan ng ng manok. So hindi na kami makabalik kasi ang layo na. Na kami sa Talong, banda ba yun? Ang layo na, hindi na kami bumalik. So pag uwi namin kasi, ayun nga, kinuha namin lahat yung gamit doon sa bahay na bininta ni Madam Tutsi. Kasi sa kanya man yun. Tsaka hindi pa yung kasali sa bayad. So kinuha namin kasi sayang magamit pa yun namin. So kinuha namin yung binili ni Madam na lamisa na napakaganda. Worth it talaga guys, napakaganda. Pero ano yun siya, a symbol. Katulad din dito yung mga round table na dyan sa labas. Ganyan din, pero ano lang siya, ganito siya pag ganyan pahaba siya. So kaya kinuha namin kasi sayang hindi makasali yun sa bayan. Swerte na nga nakabili ng bahay na yun kasi titira lang sila. May kuryente na, may tubig na. Napakaswerte lang. Alam nyo guys, ngayong panahon ngayon, mahirap ka mahirap ngayon na magpabahay ka. No? Ang laki magastos mo ngayon guys sa panahon ngayon. Sabagay yung mga basta mahal pa rin kasi kahit ano pa yung mga tubular pa yung gamit mo dyan kasi mahal man tubular ngayon lalo na yung yung parang ceiling. Diyos ko, ang mahal, 5,000 yung isa. O saan ka kukuha yan? Bumili ka na lang ng bahay kasi swerte sila sa bahay na yung binili kay Madam Tucci dahil girenovate lahat, bago lahat. Ang tiles bago, yung kisame bago, sa lahat bago. Swerte talaga sila nung bumili ng bahay na pinili nila. Swerte sila. Kasi lahat bago talaga. Hindi sila mahinayang kung magkano ang binayad nila dahil titira na lang sila. Bibili na lang sila ng salasit, bibili lang sila ng foam. Yun lang. Bibili sila ng mga antuan nila o sila. Sa kanila na naman yun, di ba? Problema na nila yun. So, ayun mga kasaragaga, mamaya siguro ay daw kami, mamerti kami doon sa anak ni Sirok Baday na si Ronron. Kasi birthday niya mamaya. So, magpunta kami, abang-abangan. A few moments later. Ha? Building. Tapos naligo. Magawa mo sa sutangan. Tapos sila sa'yo. Sino ang kanila? Ha? Kanila po siya.
A few moments later.
So, ayan mga kasaragaga, thank you so much sa mga lahat nagmamahal kay Saragaga o sa lahat nagsubaybay sa aking mga vlog. Ay, open natin ang ref. Diyos ko, ang daming laman guys. Diyos ko. Pero pangarap po talaga kasi meron kaming ref. Pero wala man kaming bahay. Okay lang yun guys. Basta nasuportahan natin ang ating mga magulang, ang ating mama ba, di ba? Nasuportahan ko na si mother, kaya nga sumisikap ako at nagtatrabaho ko para sa mama ko. Di ba? Ganun din yun. Kaya sumisikap ako dito sa YouTube, baka sakaling magkaroon ako ng sahod o kaya nga sabi ko sa inyo, please don't skip Ate Saragaga. Yun lang hiningi ko sa inyo guys, and paki-like and subscribe. Ayan. And yung hindi naka-subscribe ka sa Saragaga, hindi pa kayo updated sa aking mga vlog. So, ayan, subscribe na kayo. So, and guys, bye-bye and I love you so much.